is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Magandang tanghali na naman po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. Narito na naman ang ating programang The Guardian of Truth o sa Laknib, Tipudno sa wikang Ilocano. Na siya namang ating sinusubaybayan tuwing araw ng Sabado sa oras na 1:00 hanggang 1:30. At ngayon po ay araw ng Sabado ng December 16, 2023, at ilang linggo na lamang po o Sabado ay matatapos na ang taong 2023. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nakikinig at nanonood sa ating programa The Guardian of Truth o sa Laknib, Tipudno. At sana po ay magpatuloy pa rin tayo sa ating pakikinig at panonood sa mga darating na mga taon. At syempre, bago pa tayo dumako sa ating programa, nais ko munang batiin ang bawat isa mula po rito sa ating istasyon. Binabati natin ng magandang tanghali ang ating manager Cadel Triles at ang kanyang mga staff. At syempre dito sa Tuguegarao, dito sa Metro Choice of Price Tuguegarao, ay ating binabati din ang mga kapatid natin, ang ating tatlong elders, Brother Rodi Kumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway. At ako ang iyong makakasama, mga kapatid, ang iyong kapatid sa Panginoon at kaibigan, Brother JJ Gumpad. Okay? Sa lahat po ng mga tumatawag, mga kapatid, kaibigan, mamaya na po tayo magtawagan. Okay? Salamat po. At siyempre, binabati din natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya na siya namang pong nag-aantabay sa ating programa. Una-una, batiin natin ang ating kapatid na si Sister Mercy Respicio ng ating Lario na Baho. At siyempre, ganun din binabati din natin ang ating kapatid na Josephine Lim ng UN. Kasama na dyan si kapatid na Arlene Maramag ng Ugak Norte, at kay Sister Pasita Maramag. Yan. Magandang tanghali po, mga kapatid. At sa ating kapatid din sa San Fernando, Taba, La Union, bayatiin din natin ang mga kapatid natin dyan, especially to Sister Lilia Domingo. At ganoon din kay Brother Denver Domingo. Ayan. And family, magandang tanghali po sa inyong lahat. Also, good afternoon kay Sister Jesseline Corpus at sa kanyang family from Magirig, Solana. And also, batid din natin ang mga kapatid natin dyan sa may Balesteros, Cagayan, kung saan nandyan ang ating kapatid na Brother June
Miranda, at syempre sa kanyang mga kasamahan, sila kapatid na Walter, kapatid na Wilfredo, at kapatid na Jade Domingo. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan sa may Balesteros. Also, binabati din natin ang ating kapatid na Soledad Danao dyan po sa may Peña Blanca, Cagayan. Siyempre, kay kapatid din na Alfonso at mga kapatiran natin dyan sa may Peña Blanca. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. Kay Sister Nida Villamin po ng I think Zamboanga, okay, Del Sur. Ayan. At siyempre, sa lahat ng mga kapatid natin dyan, good afternoon po sa inyong lahat. Kay kapatid din na Jane Valdez, ayan, watching from Kuwait, ayan. Kay sister na Jane Valdez, magandang tanghali po sa iyo from Philippines. At aking napansin, ikaw ay kasalukuyang nagpapagaling. Prayer po para sa inyo, kapatid na Jane Valdez. Also, binabati natin ang ating kapatid natin na si Sister Mercedes Panopio or Sister Mercy Panopio ng Atulayan, Tuguegarao City. At sa kanyang mga kasama dyan, andyan si kapatid na Marian Panopio Gumiran. Ayan, Ma'am Marian, ayan. Ito po ay isa sa mga teacher po natin, magaling na teacher natin kasi magaling yung mga anak, Ayan, kumusta po Ma'am Marian Panopio Gumiran? Magandang tanghali din sa iyo. At siyempre sa kanyang mga kaibigan, teachers, lalong-lalo na kay kaibigang Lowell at Taginod ng Bagay. Ayan. Also, binabati din natin ang ating mga kapatid dyan sa may Baggao. Ayan, kung saan andyan si kapatid na Sami Paet. Ayan. At kanyang ibinalita na nagagalak at masaya sapagkat meron na naman daw po tayong bagong iglesia lokal dyan sa may Baggao. At matatagpuan po natin yan sa may San Jose, sa may Baleba Street, San Jose, Baggao. At ang kanilang unang gimong o pagsasamba ay sinimulan noong December 10. Ayan. So, congratulations sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa may San Jose, Baggao. Lalong-lalo na dyan sa may San Jose Church of Christ sa may Baleba Street. Okay? Good afternoon din po sa inyong lahat dyan and sa lahat ng mga iglesia ng Panginoon dyan sa dyan sa may Baggao, okay? Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Siyempre, binabati din natin ang ating kapatid na Marisol Alan Giyab. Ayan, magandang tanghali, Sister Marisol. Kay Ma'am Batong, ayan, Maya Batong, magandang tanghali sa iyo, Ma'am Maya Batong, ayan. And also kay Ayon Reponte Patajo Gima, ayan. At syempre sa lahat din ng mga kasamahan natin sa ating pangangaral, good afternoon po sa inyo lahat at kung saan man kayo lupalop nangangaral ngayon, binabati ko po kayo ng magandang tanghali from the Philippines. At syempre sa mga kapatid din natin sa abroad, ayan, sa abroad, binabati din natin sila ng magandang tanghali from the Philippines. Habol natin mga kapatid, binabati din natin si kapatid na Joshua Glenn Fiesta. Ayan, dyan po sa may Pangasinan. Ayan, kay Gian Pusulero ng Dagupan, Tuwaw. Magandang tanghali din po sa inyo lahat dyan mga kapatid.
dyan sa Tuaw, and of course, dyan sa may Palka. At atin ding batihin ang mga kapatid natin dito sa Magirig, Church of Christ, dito sa may Alibago, Church of Christ, at syempre, kung saan naman tayo nagtuturo, dyan sa may Minagbag, Church of Christ. Okay? So, mga kapatid, kita-kita po tayo, loobin ng Panginoon, bukas ng umaga. At sa Alibago, hapon po tayo, magkita-kita. Okay? So, yan po mga kapatid, at marami pang iba ang gusto nating batiin, ngunit alam naman natin ng ating oras ay limitado, kung kaya't gamitin po natin ang nalalabi nating oras sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At kung kayo mga kapatid, may aklat o may Bible, ito po yung ating pag-aaralan, ang panganib ng hindi pakikinig sa Diyos. Sa ating panimula mga kapatid, sinasabi, marami tayong pinagkakaabalahan, pero nakakalimutan natin yung mga dapat na bigyan ng oras, lalo na ang mga espiritual na bagay. Kung minsan, kapatid at kaibigan, nakafocus tayo sa mga bagay na kung minsan, hindi naman ito importante. O sabihin na lang natin, mas may kabuluhan yung mga ibang bagay kaysa sa ating pinagtutuunan ng pansin kadalasan. Okay? So, sayang po yung oras natin kung minsan. Sabi nga natin, nagsasaya lang naman tayo. O pastime natin. O mga bagay na pinag-ukulan natin ng oras dahil sinasabi naman natin na binibigyan natin ng oras o konting oras ang ating sarili na maglibang naman. Okay? Pero dito mga kapatid sa ating pag-aaral, hindi lahat ng mga oras natin ay kailangan ibigay natin sa mundong ito. Okay? Kailangan din natin ang tinatawag na oras para sa ating mga sa ating spiritual na pangangailangan. Ayon nga sa aklat ng unang John, sa talata, Kabanata 4, sa talata 5, sinasabi, sila'y sa sanglibutan, kaya tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila at sila'y dinidinig ng sanlibutan. Kung minsan mga kapatid, natatalo tayo. Natatalo tayo sapagkat tayo ay nakafocus na o mas mahaba ang oras natin sa mga ginagawa natin dito sa mundong ito kaysa sa ating mga spiritual. Okay? Spiritual. So, kailangan natin timbangin mga kapatid. At sabi nga ng Panginoon na sana mas mabigat ang spiritual natin. Pangalawa mga kapatid, sinabi rito ang nakikinig ay may importansya. So, may gagawin tayo mga kapatid. Kailangan natin makinig sa salita ng Panginoon sapagkat sinasabi sa Roma 10 sa talata 17, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikakaligtas. Alam naman natin mga kapatid na ang pananampalataya ay tutubo yan. Okay? Kailan tutubo ang pananampalataya? Kadalasan kapag tayo ay may naririnig. So kung may naririnig tayo mga kapatid, lalo-lalo na yung mga paniniwala o mga salita ng Panginoon, ayan, mga spiritual na bagay, doon lalabas ang ating pananampalataya. At kapag nakarinig tayo, lalong-lalo na sa ebanghelyo ng ating Panginoon, lalabas ang pananampalataya, kapatid. At diyan, ikaw nang magde-decide kung ikaw nga ba ay magpapatuloy o hindi. Ang importante dito mga kapatid ay ang iyong pakikinig.
Magpapatuloy ka ba o hindi ka magpapatuloy? At sa pangatlo, sa ating panimula, ano ang mga sinasabi ng ating Biblia o itong banal na salita ng Panginoon patungkol sa panganib ng hindi pakikinig sa Diyos? Unang-una mga kapatid, sabi rito, may bunga ang hindi pakikinig sa Diyos. Sa English, consequences. May consequences mga kapatid, kaibigan, ang hindi makikinig sa Diyos. At ang sabi rito sa Jeremiah chapter 6 sa verse 10 to 11, dito mababasa natin kung saan ang Panginoon ay nagalit sa bansang Israel. Ano bang ginawa nila? Bukod sa ginawa ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ng Israel na yan, kanyang ibinigay kahit hindi pa hinihingi, ang Israel ay tumalikod pa rin sa Panginoon. Kung kaya't ang Diyos ay nagsabi sa bansang Israel, siya ay pagod na. Sabi nga rito sa verse 11, ako'y pagod na ng pagpipigil ko. Sabi niya, ibuhos sa mga bata sa lansangan at sa kapulungan ng mga binata ng magkakasama, sapagkat gayon din ang lalaki 10 ng asawa ay mahuhuli, ang matanda 10 yan na puspos ng mga karawan. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, nagalit ang Panginoon sa Israel. Okay? So, bigay ng bigay ang Israel. Ang Diyos sa Israel, bigay ng bigay ang Diyos sa Israel. Pero ang Israel, binabalik niya sa Panginoon ay ang mga karumal-dumal na mga gawain. Kaya mga kapatid, ang hindi makikinig sa Diyos ay may bunga. At ang binibigay ng Diyos na consequences ng gawain ng mga Israel noon, napakarami mga kapatid. Isa na dyan, ang Panginoon ay kanya silang pinapatay. Okay? So, unti-unti yan. Kung kaya't mababasa na lang natin sa ating Biblia na from the original na lumabas sa lupain ng Egypto na Israelitas, ay 2 lamang ang nakarating doon sa lupang ipinangako. Bakit? Anong nangyari mga kapatid? Sila ay namatay sa daan. Okay? So, yan mga kapatid ang ginawa ng Diyos sa mga Israelitas dahil sa kanilang hindi pakikinig sa Kanya. At sa number 2, sabi niya, binabawi ang ibinibigay na buhay. Mga kapatid, kung hindi rin tayo makikinig sa Panginoong Diyos, ito, makikita natin sa talata ng Lucas 12, sa talata 20 at 21, na ang Diyos ay nagagalit din sa atin. Kadalasan mga kapatid, pinibigay ng Diyos ang ating mga sakit para tayo ay magising. Pero kung minsan, Diyos mismo kapag napupuno na, sabihin na lang natin na kapag galit na, hindi sana lang hindi sana totoo, no? Pero ito yung mga nababasa natin na ang Panginoon ay nung nagalit siya sa mangmang na mayaman, ay kinuha niya ang buhay ng taong yon. Bakit? Dahil hindi siya nakikinig sa salita ng Panginoon o hindi siya nakikinig sa Diyos. So, anong ginawa niya mga kapatid? Napakabait naman ng taong yon. Sabi na lang natin. Kung ating babasahin ang talata Lucas 12, mga kapatid, kaibigan, ay never nating makita o mabasa diyan na ang mangmang na mayaman na yan ay naglaan siya ng oras para sa Panginoon. Ang mababasa lamang po natin diyan na ang mangmang na mayaman na yan ay para sa kanyang sarili ang ginawa niya sa buong buhay niya, hanggang magkaroon na siya ng maraming mga material o bagay o salapi. Ang iniisip niya na lamang ay magpakasaya. Okay? Dahil marami na siyang mga pera, mga ani, mabubuhay na siya
Hindi niya sinama ang Panginoon, mga kapatid, kaibigan, sa mga plano niya sa buhay. Kaya't ang Diyos nagalit, binawi ang buhay ng mangmang na mayaman. Ano ito, mga kapatid? Yan ay bunga ng hindi pakikinig sa Diyos. Pangatlo, mga kapatid, karamihan sa atin ay talagang nagpupursige naman sa buhay para mabuhay. Pero huwag sana natin kalimutan ang Panginoon sa lahat ng bagay. Colossians chapter 3, sa verse 17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Yan ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung ayaw natin ang consequences sa hindi pakikinig sa Diyos, ugaliin na po natin makinig sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, may pagpapala ang makikinig sa Diyos. Bendisyon, mga kapatid. Yan ang ating mapapala kapag tayo ay makikinig sa Kanya. Ayon nga sa Salmo, sa talata 8 hanggang 10, sa kabanata 81, sinabi ng Diyos na handa siya na pagpalain ang tao. Kung ating babasahin, mga kapatid, sa talata 8, sabi rito, dinggin mo, o bayan ko, at ako'y sasaksi sa iyo, O Israel, kung ikaw ay makikinig sa akin, hindi magkakaroon ng ibang Diyos sa iyo, at hindi ka man sasamba sa anumang ibang Diyos. Ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egipto. Bukhin mong maluwang ang iyong bibig at aking pupunuin. Ayan, mga kapatid. Kung ito ay sasabihin natin sa ibang salita, kumbaga, buksan mo ang iyong mga palad, saluhin mo, dahil yan ay bibigyan ng Diyos ng pagpapala. Kailan gagawin ng Diyos ito, mga kapatid? Kapag tayo ay makikinig sa Kanya. Ayon sa talata, lalong-lalo na kapag tayo ay walang ibang Diyos na sinasamba maliban sa Kanya. Okay? So, makinig tayo sa Panginoon Diyos, mga kapatid, at tayo ay Kanyang pagpapalain. Pangalawa, doon sa Lucas 11, sa talata 28, sinabi ng Diyos, tatapwat, sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos, at ito'y ginaganap. Papalad na daw yung makikinig ng salita ng Diyos. Yan ang sabi niya. Buksan mo ang iyong mga palad at saluhin mo ang biyaya ng Diyos, ang Kanyang pagpapala. At dito sa Lucas 11:28, sabi niya, lalong mas mapalad yung mga gumagawa sa Kanyang pinapakinggan, lalo na ang salita ng Panginoon. Okay? So, mas maganda yung, mga kapatid, kung sabi ng Panginoon, tayo ay makinig sa Kanyang salita, tayo ay mabautismuhan para sa ating pagpapatawad ng ating kasalanan. Bakit hindi natin gawin? Kahit nakikinig naman tayo, kung wala naman tayong ginagawa, o hindi natin ginagawa ang ating pinapakinggan, sayang, useless, mga kapatid. Okay? Mas mapalad ang gagawa, makinig at gagawin ang mga bagay na inuutos ng ating Panginoon. Pangatlo, ituloy lang natin ang paggawa ng kalooban ng Diyos nang ang ating matanggap ang Kanyang pagpapala. Dahil kapag tayo ay titigil, natural, walang pagpapala na matatanggap. Okay? Kung tayong magbabak-slide, walang pagpapala na ating matatanggap. Tumigil ka, titigil din ang pagpapala ng Diyos. Sa aklat ng Pilipos 4:19, sabi ng Diyos, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus.
punong-puno ka, kapatid, kaibigan, ng mga aral, mga salita ng ating Panginoon, o pakikinig sa kanyang salita, o pakikinig sa ating Panginoong Diyos. Nako, pupunuan ng Diyos ng pagpapala ang ginagawa mong iyan. Isa pa mga kapatid sa 1 King chapter 13. Itong buong talatang ito mga kapatid, kung meron kayong Biblia, ay maaari ninyong basahin, no? Ito ay patungkol sa young prophet and the old prophet. Ito mga kapatid, makikita natin ang Panginoong Diyos ay kanyang inutusan ang young prophet para sabihin ang kanyang salita at makinig sana ang mga tao, no? At makikita natin, nagpunta nga talaga siya at kanyang pinakinggan ang salita ng Panginoon at ito ay kanyang ibinahagi. Yan ang kwento niya mga kapatid. Pero nung malaman, nung old prophet, yung matanda, na mayroong propeta ng Diyos na nangaral, sabi na lang natin nangaral, o nagbigay ng babala sa Hudyo o sa mga Israel, itong matandang propeta, kanyang hinanap ang batang propeta. Bakit? Para sabihin niya rin, o sabihin lang natin, kailangan niyang itest. Anong itest? Suriin yung batang propeta. Di natin alam mga kapatid kung ano talaga ang pakay, no? Pero dito natin makikita kung paano sinubok. Ayan, sinubok. Word na subok, pagsubok. Sinubok ng matandang propeta ang batang propeta sa kanyang pananampalataya. Sabi nga, diyan makikita natin na ang batang propeta ay nakinig sa Diyos at kanyang ang ginawa. Itong matandang propeta, walang ginawa kundi sinubukan niya ang batang propeta sa pagbibigay ng mula sa salita o sa inutos ng Diyos sa batang propeta ay kanya itong binaliktad. At siyempre, mula sa talatang mga yan, naniwala ang batang propeta sa matandang propeta, kung kaya't pinarusahan ng Diyos ang batang propeta. Bakit hindi kaya yung matandang propeta ang dapat pinarusahan? Dahil ang batang propeta, kanyang ginawa ang pinag-utos ng Diyos. At yung matandang propeta, gumawa siya ng pagsisinungaling para mapahamak ang batang propeta. Para sa ating mga kapatid, hindi ba't masama ang matandang propeta kaysa sa batang propeta, di ba? Yan yung mga kaisipan natin mga kapatid. Pero kung alamin natin ang patungkol dito sa batang propeta at sa matandang propeta, ay tama lamang po mga kapatid. Dahil ito ay binigyan ng Diyos ng pakikinig ang batang propeta, binigyan ng Diyos ng kautusan ang batang propeta, at ito ay kanyang ginanap. Pero pagdating sa bandang dulo, siya ay tumigil. Paano siya tumigil mga kapatid? Sa kanyang pakikinig sa matandang propeta. Okay? Noong siya ay nakinig sa matandang propeta, tumigil ang batang propeta sa pakikinig sa Diyos. Kaya nagalit ang Diyos sa batang propeta at gaya nga ng sinabi, siya ay hindi makakauwi. Okay? Ayan, anong nangyari? Sinalubong siya ng leon at siya ay pinatay ng leon. At nung binalikan ng matandang propeta, ang batang propeta, patay na ang batang propeta at nakatayo ang leon, kasama na nakatayo din ang asno. Okay? Pangatlo mga kapatid, paano makinig sa Diyos? Ayan. Number 1, sabi sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kanyang banal na salita. Kung minsan, di natin pinapansin ang salita ng Panginoon. Anong pinapansin natin? Di ba? Ang salita ng tao. Bakit? Dahil ang salita ng Panginoon, sinasabi ng karamihan, ito ay masakit tanggapin. Okay? Nasasaktan sila. So, anong ginagawa nila?
pinapalayas o pinapaalis o sinisiraan ang mga ngaral ng Panginoon dahil masakit sila magsalita. Kung kaya't namimili na sila ng kanilang mga tagapagturo, di ba? Hindi maganda yan, mga kapatid, kaibigan, okay? So kapag tayo nasasaktan sa araw ng linggo dahil sa pangangaral ng ating preacher o mangangaral, yan po ay kagustuhan ng ating Panginoon. Kailangan natin marinig, madama kung ano ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating mga ngaral ng mga dapat na kanyang sabihin. Hindi yung ini-expect mo na maganda at kaaya-aya para sa iyo na makikinig. Okay? So, anong ini-expect natin, mga kapatid, sa araw ng pagsasamba natin sa Panginoon? Walang iba kundi ang mga salita ng Panginoon. Marcos chapter 4 verse 23 hanggang 24, mga kapatid, na sinasabi doon, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Okay? So, ang dapat nating pakinggan ay ang salita ng Panginoon. Kalawa, sabi rito, sapagkat ang kanyang salita ay siyang mga patotoo tungkol kay Kristo. Bakit kailangan ng Panginoon ang ating pakinggan? Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon ay ang mga katotohanan, mga kapatid. John chapter 5 verse 39, tayo ay sinasabihan na saliksikin natin ang mga kasulatan ng ating malaman ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Okay? So, hindi yung maganda yung homily ni Father o napakaganda yung mga love, sharing. Mga aral na yan, wala, mga kapatid, sa aral ng Biblia. Ang sabi ng Panginoon, pag tayo ay makikinig sa salita ng Panginoon, ito yung gospel ang ating pinapakinggan. Hindi yung papakinggan natin related sa gospel. Kumbaga, mga advice sa buhay. Hindi yun, mga kapatid. Ang pag-aralan natin, salita ng Panginoon. Talata kung talata. Ayan. Okay? So, napakalayo, mga kapatid, sa homily, sa mga advice, o sa mga alituntunin ng tao. Sa mga tinuturo sa Biblia. Okay? Yan, mga kapatid, ang pakikinig sa Diyos ay makinig sa mga katotohanan. At sa pangatlo, sinasabi rito, kung kaya't ating basahin ang kanyang banal na salita, ang Biblia. Jeremiah 15, sa talata 16, ang iyong mga salita ay nangaksumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ating makikita rito, mga kapatid, dapat tayo ay masiyahan sa anumang oras pagdating sa mga salita ng Panginoon. Huwag mong basahin yan, ako'y nasasaktan. Diba? Pangit yun. Kailangan tanggapin mo kung ano ang sinasalita ng Panginoon. Talata, mga kapatid. Kung masama ang gawain natin at binabasa natin ang mga talata doon sa ating masamang ginagawa, kailangan tanggapin natin yan. Dahil ang nasasaktan, mga kapatid, kadalasan sila ay guilty sa kanilang mga kasalanan. Okay? So, paano tayong magiging guilty kung ang mga naririnig natin sa araw ng pagsasamba natin sa Panginoon ay ang mga advice, mga love, mga sharing. Walang mangyayari sa ating mga kapatid. Okay? So, ang tamang pakikinig sa Diyos ay makinig sa kanyang mga salita. Ayon nga sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17, ang salita ng Panginoon ang siyang makapagtutuwid sa isang tao para maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Okay? So, sa ating pangwakas, mga kapatid, wala na po tayong oras. Sinasabi rito, may panganib ng hindi pakikinig sa Diyos, at ngayon ay nagsasalita ang Diyos sa atin mula sa Hebrew chapter 1 verse 1 and 2.
sa kanyang mga salita o sa Biblia, ang Panginoong Diyos ay nagsasalita sa atin. Okay? Kung paano tayo makikinig sa Diyos, ay walang iba kundi ang ating pagbabasa at paggawa sa mga kanyang kautusan sa ating mga Biblia. Ikalawa, huwag patigasin ang ating mga puso kapag marinig natin ang kanyang pagtawag. Hebreo chapter 3 verse 15. And lastly, mga kapatid, John chapter 8 verse 47, ang tunay na kanya ay nakikinig sa kanyang salita, ang ating Biblia. Okay? So, wag mo sabihin na ikaw ay sa Diyos, mga kapatid, kung hindi ka naman nakikinig sa kanyang salita. Okay? So, if you are a son of God or daughter of God, then kailangan mong makinig sa salita ng Panginoon. Huwag yung mga aral ng mga tao, lalong-lalo na yung mga advice. Okay? So, yan mga kapatid at kaibigan. At sa ating pagtatapos, muli ako ay muling nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid at kaibigan natin sa pakikinig at panonood sa atin. Okay? So, once again, maraming salamat mga kapatid at kaibigan. At sa ngalan po ng ating manager Cadel ng DCCB at ang kanyang mga staff, ang ating elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway, at ang inyong naging lingkod sa tanghaling ito, Brother JJ Gumpad, nag-iiwan po ng magandang tanghali sa ating lahat. God bless po.